Konzi, Hanggang hapon. sige, para sa ating panitikan or Philippine literature, Filipino literature. Basta, maaari bang magkwento ka tungkol sa mga, ano-ano muna yung mga librong nabasa mo ngayong quarter? Okay, yung mga nabasa ko na libro na yung quarter ay Ang Kabayo ng Troya, Ang Gintong Habihan, Ang Ambisyosong Stethoscope, at ang Tatlong Prinsipe ng Kalinaw. Okay. Sige. So, sige, sa anong unang ibabahagi sa amin na kwento? Okay. Ang una ko po yung ikukwento ay Ang Kabayo ng Troya. So, ano yung Tagalog for myth? Ha? Ano Tagalog for myth? Mitolohiya. So, itong kwento na to ay mitolohiya. Itong kwento na to, ginawa tong kwento ng mga Gredyo. So, ito yung kwento. So, sa isang bayan ng Grego, may isang prinsipe ng Troya na pangalan Paris. Ninakaw niya ang reyna ng Sparta. Ang pangalan ng reyna ng Sparta si Helen. At diyan nagsimula ang mga away ng Grego at ng Troya. Maraming taon na nag-aaway na yung mga Grego at ang mga Troya. Pagod na yung mga Grego, gusto na nila mauwi. Kaya isang araw si Odysseus, isang matalino na sabi ng warrior. What's Tagalog for warrior? Sige, Warrior. Nagkaroon siya ng idea. Ang sabi niya na magagawa sila ng malaking kabayo gawa ng wood or kahoy. Hindi lang yun yung plano niya. Sa likod ng kabayo, maglalagay sila ng isang notice na about sa isang babaeng na Diyos, si Athena. So, sa Grego, nagkaroon yung lahat ng mga soldiers, ginawa na nila ang kabayo na kahoy. Pagkatapos yon, yung mag-aaway na yung mga Troya, may nakita silang usok doon sa campsite ng mga Grego. Pangpunta nila doon, nakita nila nasira na yung campsite at wala na sila. Wala nang mga tent, wala na yun sila. Wala na lahat. Pero, yung kabayo na kahoy na doon. Nagulat yun sila, pang nakita din ng kabayo na kahoy. Gusto nila, tapos nag-away-away yung mga soldiers ng Troya. May isa na gusto isira at ano yun na sa loob. Yung isa pa gusto ikunin at i-keep it.
Pero hindi sila nagkakasusunduan, nagsisinduhan, Sila nagkasunduan. nagkasunduan sa kanilang mga sinasabi. Pero, si Priam, yung hari ng Troya, sabi niya, kunin ang kabayo na Troya at ipasok sa loob ng Troya. Ha? Ay, kunin yung kabayo na kahoy at ipasok sa Troya. So yung mga one of the strongest men, yung mga strongest mga lalaki sa Troya, nakatira sa Troya, kinuha nila yung kabayo na kahoy at pinasok sa bayan ng Troya. Tapos, yung dumating na yung buwan, Gabi na. yung gabi na, nagsayaw-sayawan sila, kumain, tapos merrymaking, around doon sa harap ng kabayo na kahoy. Pagkatapos, pero, ito yung hindi nila alam. Ito yung hindi nang nila alam. Si Epius, yun yung nagtulong, si Athena at si Epius, sila yung nag-help mag-build ng kabayo na kahoy. At alam niyo ba, sa loob ng kabayong kahoy na yon, doon may trapdoor doon sa baba ng sa may taas ng katawan ng kabayo. Sa loob doon ng trapdoor, doon na may mga maraming Grego doon sa loob ng kabayo. Hindi tao ang halaga. Hindi alam yon ng mga Troya kasi since hindi naman nag-shake. Hindi naman nila napansin na hindi sila gumagalaw, sila maingay. Hindi. Oo nga, lahat ng mga Grego hindi maingay at hindi nag-shake. Pero si Epius, nag-help sa kanila i-build, pati si Athena nag-help din kay Epius. Si Epius kasi, yung tatay niya, ginalitan ang mga Diyos. Ginawa ng mga Diyos si Epius coward. So, si Epius, takot siya sa lahat. So, yun nga, hindi naman, kasi since nagsishik si Epius, natatakot siya, hindi naman napansin ng mga Troya. Kasi isa lang naman After yung Troya kumain at sayaw-sayawan, pumunta na sila dun sa bahay nila, natutulog. Nahirapan talaga, napagod din sila sa lahat ng ginawa nila. At since ang pagod na pagod, baka din sila, no? Yung drunk din, parang sila, no? So since pagod na yung mga tao ng Troya, that is when lumabas na lahat ng mga Grego sa loob ng kabayo. After yon, napatay nila na maraming tao sa Troya. And yung mga Grego, paglabas nila, pumunta sila sa mga bahay na? Hindi. Paglabas nila, nalaman ng mga Troya, yung mga soldiers ng Troya, na lumabas na sila. Hindi naman nila alam yun na dun pala sila. Pero hindi naman sila prepared for army, kaya maraming tao na matay sa Troya. At yung mga Grego nanalo. Pero nasaan yung si Epius?
nahimatay siya. Kasi alam ko bakit yan nahimatay. Kasi, ano yan, parang na ano yan siya. May mga feelings yung mga tao pang, when they're being stuck inside for a long time na. Ah, Ano na yan. Panglabas siya tuloy, nahulog yun siya. kinabahan siguro talaga. Oo nga kinabahan yun ng marami. So, anong masasabi mo dun sa kwentong yun? Meron ba siyang parang meron ba siyang bagay na naturo sa'yo, na makakatulong sa'yo bilang isang bata, bilang isang kuya ba? So, first, nakita ko, yung binasa ko yung kwento, yung napansin ko yung sneaky plan ni Odysseus, napansin ko naman, maganda naman siya. Pero, ang sasabihin ko naman sa first, it all happened in the first place kasi dahil ang si Paris, ninakaw niya yung reyna ng Sparta. If none of that could have happened, hindi naman yun sila mag-aaway. Ang problema lang kasi, bakit ni Paris ninakaw si Helen? Si Paris? Si Paris, yun? Siya yung prinsipe ng Troya. Inakaw niya si Helen. Si Helen ay tao yun. Oo nga, si Helen. Siya yung, reyna ng Sparta. Sa Siya Grego nagalit yun pala eh. Yung siya. Sparta, sa Grego yun eh. Greece. Sige. Greece. Okay. Sige. Pangalawa na tayo. Okay. Okay. So, yung nabasa kong kwento sa Gintong Habihan ay si Pintor ni Garu. Si Garu, isa siyang pinsel or paintbrush for English na nakatira sa isang pinsel na shop. Palagi niya ang pangarap niya, gusto niya na may isang matanda na tao maggamit sa kanya. Pero yung isang araw, nagulat siya sa kanyang gulat. Well, lahat nagsimula na yung nagising na si Garu, siya may pumasok na tao sa shop. Nauna si Garu doon. Well, yun lang yung first time na nauna siya doon sa line. Kasi marami na mga taon at mga times na si Garu, yung mga iba pang pinsel, inaano si Garu, isinisira yung ginuguluhan yung buhok niya, nilalagay siya sa likod ng mga iba pang pinsel, kaya hindi pa siya hindi na siya nabibilhin. Pero since siya yung nauna sa line, siya yung napili. Katapos yun, yung nakuha na siya, natatakot, nanenervyos yun siya kasi sino yung magagamit sa kanya. Pero, hindi lang siya nanenervyos, din siya, excited. Pagkatapos yon, papansin niya na may nagbubukas na ng bag. Nasa loob kasi siya ng brown paper bag eh. So, pangbukas ng ganyan, nagulat siya sa isang mukha na batang babae. Si Noya. Siya yung si Aina pala.
nakita niya na si Aina yung nagbukas sa paper bag. Nagulat siya. Anong ginagawa ko di? Nagulat siya, sabi niya sa sarili na, anong ginagawa ko dito? Dapat matanda. Akala niya matanda yung nung bumili sa kanya. Well, hindi naman niya alam yun kasi matanda yung nagbili sa kanya. Hindi naman niya alam na yaya yon or magulang. So yung talaga nahahalika talaga si Garu na bakit siya na doon. Isang gabi, yung lahat na natutulog, lahat na yung mga tao sa bahay na saan si Garu natutulog, nag-isip na yata si Garu na aalis na dapat siya. Sabi niya, oh, ito na pala yung oras. So, umalis siya. So, ito yung picture ko sa So, ito siya. Ito na yung next part of the story. So, yung paalis naman siya, may napansin siya na may parang gumagapang at nagwawak sa likod niya. Pangtingin niya sa likod, nakita niya ang aso ni Aina at Noya, si Duga. Tapos na akala naman ng aso, buto siya. Kaya yung tumakbo tuloy si Garu. Tapos si Duga, tumatakbo siya, gusto niya kunin yung si Garu. Pero, since na mas malaki si Duga kay Garu, mas mabilis pa si Duga tumakbo. Kaya nakuha niya. Sabi ni Garu, "Saklolo, hindi ako buto." Tapos, pero hindi naman nakikinig si Duga. Sabi niya, "Bitawan mo ako, hindi ako buto." Yan yung narinig na ni Aina, yung nagyari. Tapos sabi ni Aina kay Duga, "Oy, Duga, kumain ka na ng hapunan. Baka malunok mo yun." Kasi certainly naman, maliit naman yun. Kaya bumalik na si Duga sa kanyang bahay or doghouse, yung bahay para sa aso, na nagkaroon na si Garu at si Aina na kaibigan. Pero, yun yung nagulat yun to si Garu. Isang araw, sabi ni Noya na ayusin niya yung buhok niya. Kasi may paglisahan or competition. Ano yan? Yung painting competition. Sabi ni Noya, naninervyos din yun siya. Kasi si Aina yung magagamit sa kanya. Pero since si Noya, meron na din yun siyang pinsel. Pagkatapos ng ganon, pumunta na dun sila sa paglisahan. So, tapos, after ng competition, or paligsahan, yung nanalo si Aina, yung pintor ni Garu. Tapos, sabi ni Noya kay Garu, aalis ka ba? So, ilang araw na nadadun si Noya at si Garu nakaupo sa upuan na naghihintay. Pagkatapos, since classroom yung pagliksahan,
may mga bata nakikita si Noya at si Garu. Tapos may isang sumabi na siya yung unang pinsel na nakuha niya. May isang magandang babae na pumasok doon sa loob ng kwarto. Tapos hinag niya si Noya at si Garu. Si Aina, hindi na siya batang babae. Malaki na pala siya. Tapos, yung pintor ni Garu, yung pintor ni Garu, siya yung nagiging mga famous at yung yung pintor ni Garu, siya yung nagiging maganda at famous na mga pintor ng Pilipinas. The end. Salamat sa iyong kwento. Kung ikaw si Garu, anong klaseng pintor yung gusto mong piliin na para gumamit sa'yo as pit? Kung ikaw ay isang paintbrush or pincel. That's easy. Thinking of Filipino artists, let's see. Amor Solo, Jose Rizal. I would accept Amor Solo. Si Amor Bakit? Solo. Si Bakit Fernando. po? Kasi, di ba last time, yun, di ba? Para yung si, Fernando Amor Solo, di ba? Para yung si, din? Francisco Blanco yun. Oo nga. So sino? Si Anmar Solo o si Francisco Blanco? Si Francisco ba? Sige, bakit? Gusto ko yon kasi, Dito. gusto ko si Francisco Blanco. Kasi pare siya na pintor. Pero pang di niya ako bililhin, pwede naman ako kay Amor Solo. Kasi meron din ako napansin yung sa may exit at street named after kay Amor Solo, yung sa Makati. Alam ko yung exit sa Makati ay Amor Solo, tapos Don Bosco. Baka yung Don Bosco, malapit na yun sa Don Bosco. Amor Solo Street lang. Amor Solo Street. May Amor Solo exit din sa Skyway. Ano na yun? After Amor Solo, Buendia. Amor Solo exit kasi pagbaba mo nga, malapit na dun sa Amor Solo Street na. Tapos pagbaba ng Don Bosco Street. May Don Bosco Street. Next. Ikaw nagsasalita naman. May isa pinsel yan nagsasalita na. Hindi. Inayos ko siya ng kasi ito nagsasalita din. Ito, ginawa ko na ng last. Kasi ganito. Sige na po. So, let's see. Saan nagkakunin ko na yung ko? Sige. Sa pang-apat na libro, pwede ka ba mamili ng isang parte ng kwento na paborito mo, na naalala mo yung kwentuhan o salitaan or sinasabi ng main character dun sa story? May naalala ka bang ganon? Yung main character sa story. Sino ba yung main character sa story? Si Estet tapos si Jose Rizal. Si Estet tsaka si... Meron ka bang paboritong parte dun sa story na nag-uusap o may sinasabi si Estet kay Jose Rizal?
Tet, ano lang yun siya, tahimik lang siya. Hindi siya nakikipag-usap. Pero na inuusapan naman siya ni Jose, ni Rizal. Si Liza na nakikipag-usap sa kanya. Sige. Pero tinawag dito sa book Pepe. Si Pepe. Si Pepe ay si Rizal siya. Sige. Yung short Anong parte nung kwento yung paborito mo or naaalala mo? Yun yung sinabi niya, yung mga nagyayari na sa Pilipinas, yung saan siya nakatira. Nagkikwento si Pepe noon. Tapos nagyari ng yun, nagyari yun yung nakita ni Istet yung nagyayari, yun din yung nabasa niya sa one of the books na binasa niya. Anong books ba yun? Filibusterismo ba yun? Binasa niya yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Yung paborito ko yung Noli Me Tangere. Kasi doon yung San Si Maria Clara. Sige, ano yung tungkol doon? Sige, kwento mo na. Okay. Okay. So, si Estet, isa siyang stethoscope. Hindi ko alam anong yung stethoscope. Ano ba siya? Stethoscope? Ang pinagkagano ni Dr. Yung stethoscope, yun yung alam natin yung itsura ng stethoscope, meron na siyang ganito. May ganun na. Tapos ganun. Pero yung yung mga Middle Ages at old times pa sa Pilipinas, ganyan itsura niya. Ganyan lang siya. Kaya ang gagawin, lalagay lang yun dito sa, yung heartbeat. Ilalagay lang yung, hearing part dito. Tapos, na lang, yung, sa tenga. So, si Estet, isa siyang stethoscope na, gusto niya, ang pangarap na isa siyang stethoscope. Ang pangarap niya, ay magiging, siya, famous sa mga iba pang mga famous people. At yung mga famous people, for example si Galileo Galilei, si Shakespeare, si Beethoven, si mga yung iba pa. Pero isang araw, what's Tagalog for foreigner? Dayuhan. May isang dayuhan, tumingnan sa kanya. Ang pangalan ng yon si Pepe. Hindi niya ayaw niya palagi si Pepe. I-check niya si Estet, nagugulo siya sa hiling niya, magpe-pretend siya na deaf siya. Yung parang ganito, ginaganto niya yung niya, binababa niya yung hearing part sa kanya, ganyan, no? Binababa niya. So, yung nakuha na niya si stethoscope, parang present yata siya, kasi nakalagay sa box, parang present siya. So, nakuha niya, nilagay niya sa isang box na bag, at sa mga other instruments ni, I don't mean hindi ko isabihin musical instruments. I mean, mga ginagamit pang, mga tools health. Mga tools for health. So, yung mga na-meet niya doon, ay isang thermometer, injection, gunting, at isang pen. Ang alam ko lang yung mga pangalan na yon so, ito yung, picture ko na ginawa. Po-point out ko na lang. So, ito si Teroy thermometer, si Poy Poy forceps, si
Si Gringa, si Gringa. Ito si Gringa. Linya. Syringe. Tapos ito si Penpen. Penpen de Sara. Pen, ano siya? Hindi ba? Yun ang pangalan niya. Ano siya? Penpen. Kasi, yung pen siya, di ba? Ang pangalan niya si Pen. The Pen. Pen siya, as in ball pen. Oo, ballpen, pen. Pero Kasi hindi in siya old pen, times, hindi siya ball pen, ano siya, yung panulat talaga siya. mga pen, Ink pen siya. ink pen siya. Kaya naglagay ako ng black drops dito kasi yun yung Sige, color. Hindi ka pa nakakwento ng paborito mong part, ah. Di ba sabi mo, ang paborito mong parte ng kwento, yung nakikwento si Pepe kay Esther. Ano ba yung kinikwento ni Pepe kay Esther? Yung mga nagyayari na sa... Sige, ano yung mga nangyayari na yun? Ano yung kinikwento ba niya? Yun yung mga marami ng tao nagkakasakit. Yung dumadating na yung mga mga espada. Espanya, yung mga tao sa Espanya. Oo, yun. Bakit naman anong kinikwento ni Pepe tungkol dun? Ayaw niya yun? Gusto niya yan? Ano yung kinikwento niya? Ito sabi niya. Sige, Alam mo, Esther, may sakit ang ating lipunan. Kaya lang, ang sakit na ito ay simpleng ubo, sipon, tigtas, o paglulusaw lamang. Gustong gamutin ni Pepe ang sakit na ito, kaya nagalit ang mga Espanyol. So, yun na Spaniards yun, di ba? Espanyol. So, yung mga Espanyol, nagagalit na yun sila sa kasi, bakit nagagalit? Kasi, tama naman yun. Kasi, bakit naman, mamamatay yun yung mga tao na yun? Pero, since yun na nagyari, kasi yung mga that time, yung mga Espanyol, yung dumating na yun sila, di ba? They ruled the Philippines. Di ba? Yes. Pero hindi ko naman alam bakit sila nagagalit kay Pepe. Basta lang. Kaya pinatay siya ng mga Espanyol. Kung nagagalit sa kanya yung mga Espanyol kasi pinapakita niya at kinikwento niya kung ano yung nangyayaring kasamaan. Kasi yung mga Pilipino noon, iniisip nila mga Pilipino noon, ang ganda-ganda na ang damit nila, ang galing-galing na magsalita, ang puti-puti nila, makapangyarihan sila, mayaman sila. Kaya tumatahimik lang sila at hinahayaan lang nila na hindi sila pagbibigyan or, di ba, tayo yung Pilipino, taga dito tayo. So, dapat meron tayong pwede natin gawin yung gusto natin gawin. Pero nung panahon na yon, sa mga kwento ni Pepe Ono sa Rizal, nakwento niya nun kung ano yung mga katiwalian o mga masamang gawain ng mga Espanyol noon. Kaya nagagalit sila kasi ano ba yan siya? Hindi tayo nirerespeto nitong Indian na to, itong Pilipino na to. Dapat sumusunod lang siya. Hindi lang yan, Nay. Kasi nagalit din yun sila dahil sa ginawa niyang libro na El Filibusterismo. Yun nga, hindi naman siya nagsalita eh. Sinulat niya lahat yung yung mga masasamang gawain na yun sa pamamagitan ng libro. So sa tingin mo, hindi naman dapat magalit yung mga Espanyol kasi tama naman yung sinasabi ni Rizal? Yun ba yung sabi mo? Oo, tama naman. Sa ngayon, sa panahon ngayon, may ganun pa rin bang nangyayari? Wala na si Jose Rizal. Pero sa tingin mo, may nangyayari pa rin bang kasamaan na ginagawa sa mga Pilipino? Nagyayari pa din. Katulad ng sa panahon ngayon, ano nangyayari? Hindi, parang nagkakaroon na sila ng
flood control projects. Mm. Yung sa Blue Ribbon Committee. So, sa tingin mo, ito ay mga katiwalian na ginagawa o masasamang ginagawa sa mga kapwa Pilipino. Sige. Ano pala nangyayari doon sa flood control project? Bakit siya parang yung panahon din ngayon? Dahil, Okay. Yung sa flood control project kasi, hindi tama yung sa project. anong hindi tama? Hindi ko naman alam. Yan yung time na inas ko yung si tatay na bakit ano yung problema sa flood Yung control. flood control Sabi niya daw, mali daw. Hindi ko naman, di na ako nag-ask ng more questions. Basta alam ko nang mali. May mali doon. Kasi tama lang naman magkaroon ng flood control project kasi may mga lugar sa bansa Na umuulan. Hindi. Kasi, Umuulan. Hindi naman palagi namang umuulan. So, may mga lugar na binabaha. Yun yung Ngayon, may mga lugar na binabaha. Pero ang problema ay itong mga tao na dapat gumawa or maglagay ng mga simento or magpapagawa para hindi magkaroon ng baha, hindi nila ginawa yung tama. Kasi kaysa gawin nila, yung iba hindi ginawa, pero sinabi nila ginawa na daw nila. Yung iba naman, kung halimbawa ganito yung budget, ganito yung pera, hindi lahat ginagastos doon sa project. Nilalagay nila sa bulsa nila, kinukuha nila yung pera. Lahat ng mga nagnanakaw, nilalagay nila palagi sa Pwede hindi lang din nilalagay. Minsan, para hindi din magsalita yung iba, hindi hindi sila isumbong, bibigyan din nila yun. So, marami silang binigyan ng mga tao. Kaya, halimbawa, yung 100 pesos, 20 pesos na lang yung pinambili nila. Kaya, pag tingnan mo yung mga project, yung flood control project, hindi matibay kasi konti, hindi siya yung buo na Kung hindi naman tungkol sa Pilipino, katulad mo na isang bata, meron bang mga panahon na nakakaranas ka may mga panahon ba na nakakaranas ka rin ng hindi mabuti or mga bagay na nakakasama sa iyo, nagawa ng ibang tao? Ano? Hindi mo alam. Pero yung sa kwento ni Rizal, sabi niya, ano nga yung sabi mo, binasa mo kanina? Marami May sakit daw, di ba? marami na yung mga tao nagkasakit. Pero yung sakit ay hindi. Ano daw yung sakit? Sakit ba siya sa katawan? Sakit siya sa lipunan. Sakit siya na nangyayari sa community, sa bansa. Alam ko yung sabihin ng ganyan. Para may isang, for example, may isang family na nagkaroon ng sakit na yun, tapos na widespread tuloy yung Sakit yan na physical na sakit. Yung kinikwento nga ni Rizal ay sakit na nakakasira ng kabutihan ng tao, nakakasira ng paniniwala or trust ng tao. Trust ng tao. Next. ano ko na ba? Next. Ano kasi na? Walang pang totoong story, kwento yata. Or Is ba yan? Go.
Okay. Anong pamagat? Ang tatlong prinsipe ng Kalinaw. Hindi. Yung hari ng Kalinaw, tumatanda na siya at humihina. At hindi nang siya humihina at tumatanda. Nagkaroon na siya. Nagkakaroon na din siya ng sakit. Isang araw, nagkaroon siya ng mainit na na-ill siya. Ill. Nagkasakit niyan siya. Oo. Tapos, hindi siya makatayo sa kanya. Ay, hindi. Nakakaano naman siya. Nakakaupo siya. Pero nakaano naman siya. At nakakaano din siya. Nakakatulog. At nakaka-lie down. So, ito yung nagyari. Yung tinawag niya yung mga tatlo niyang mga anak. Ito yung mga tatlong prinsipe ng Kalinaw. Yung mga youngest dun sa dalawa ay si Tanglaw. Prinsipe Tanglaw. Nakita niyo dito, may meaning yan sa kanya. Ito, nakita natin siya pader. Ito naman, parang usok at sword. Ito, notes. Pero bakit notes kay Tanglaw? So, ito yung nagyari. Ang ginawa niya, ang sabi niya, magbigay sila ng something special na nakaka-help sa nakakatulong sa bayan ng Kalinaw. Yun yung sinabi ng tatay. Oo. Ni Hari. Kaya yung unang prinsipe umalis na siya. Tapos ito yung alam yung sinabi niya. Magagawa daw sila ng pader, isang malaking pader na may mga parang spikes, na mga parang mga glass na nasira, lalagay nila doon. Next, yung isang prinsipe pa, ang sabi naman niya ay sino off niya yung mga abilities niya. Nagtapon siya ng spear, tapos maraming vultures na hulog. Hinagis niya yung bomber sa isang bundok. At yung bundok, nahulog siya into dust. Pero, tapos, ginamit niya yung sword, espada niya, sinilice niya yung mga watermelons at melons. Or, Tagalog, pakwan at melon? Akwan. Melon. Tapos? Pero sa Tanglaw, sa'yo natatakot. Ano yung pwede niyong ibigay sa hari? So, pumunta siya sa mga ibang bayan ng Kalinaw. At ito yung sinabi niya. Ang sabi niya, yung maganda na gift ay nakakatulong yung sa mga mga iba pang sinasabi na Anong ba? Yung mga languages niya. Ay, mga salita? Mga iba-ibang nilang salita. Lengguwahe.
nakakatulong yon. Ito, sabi niya nakakatulong daw yon. Sabi ni Ang iba't ni ibang Prinsipe. lingwahe. Mm-mm. Tapos sabi din niya na mas maganda din yun na nakakatulong. Mas maganda pa yun sa pader o ano, sumasabog. Nakalimutan ko pala ito sabihin. Yung ano, itong prinsipe na yan, nagtapon siya ng isang bomba sa baba ng isang lake. At tapos nag-explode 'yon. Yung mga maraming isda tumaas. Tapos nakuha niya. So, tapos natuwa yung hari ng Kalinaw. At chinose niya si Tanglaw. Siya yung magiging bagong hari. Pinili niya si Prinsipe Tanglaw o Hari Tanglaw na yung bagong hari ng Kalinaw. So, bakit niya pinili? Ba't pinili ng hari si Tanglaw? Baka pinili niya siya kasi since siya yung siya yung youngest ng Ito dapat eldest? Bakit siya ang pinili? ninang yun. Kasi yung nagsabi din siya na nakinig siya sa mga sound ng mga ano yun? Sound ng tunog ng ulan. Tapos diniscover din niya yung mga iba-ibang mga hayop. Tapos yun din, din siya, na-meet din niya yung mga iba-ibang mga tao, mga iba-ibang salita. Paano nakakatulong yun? Paano naging nakakabuti yun? Kasi ang tanong ng hari, iisip sila ng paraan para mapanatili ang ano yung sabi ng hari? Ano yung challenge nila? Yung challenge, magpauwi daw sila ng nakakatulong sa bayan ng Kalinaw. Nakakatulong. Bakit nakakatulong yun yung alam mo yung iba't ibang lingwahe o mga salita? Bakit importante yun? Well, for instance, nakakatulong yung first, sasabihin ko nakakatulong din yung since alam na niya yung mga iba-ibang salita ng mga iba-ibang bayan sa Kalinaw, pwede na isabihin pang may parang for example, may tourist na pumunta sa Kalinaw. At alam na niya paano yung language nila. Pwede na niya sabihin sa mga tao ano yung language nila at sabihin nila paano sabihin yung language nila. So, magkakaintindihan sila. Meron kang ng tubig. Sige. Patuloy. Tapos second, since na discover din niya, may din yun siya, may pet parrot din yun siya, si Prinsipe Tanglaw. Parang napapansin ko yung hari na yun, yung nagiging hari na siya, may karoon na siyang pet, royal pet. Since na-discover niya lahat ng mga species ng mga hayop, pwede na parang for example, may parang dumating na hayop sa kanilang bayan ng Kalinaw, di naman nila alam yan, pero i-explain ni Prinsipe Tanglaw ano yung hayop na yon. At since nagkinig din siya sa mga tunog
ng mga ulan, para alam din niya ano yung sabihin ng yung mga tunog na yun, alam niya ano yung klaseng ulan na yun. Ano, parang, for example, heavy rainstorm, moderate. Tapos sasabihin niya, anong klaseng rainstorm yon. Kaya na si Harry, yung tatay, yung Harry, napansin niya na pwede si Petanglaw yung bagong hari. Sarap. Ay, susunod pa ba? Salamat.